Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slamdunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like na ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 113 ng International League. Nakagawa nga ng isang back-to-back na supalpal itong si Sanji laban kila Fujima at Hanamichi. Habang itong si Hanamichi naman ay hindi pumayag na ganun-ganunin lang siya ni Sanji. Kaya naman, nang gagawa na din sana itong si Sanji ng isang slam dunk, agad din naman itong sinabayan ni Hanamichi sa itaas. At talaga naman nagsasabayan na sila sa ere. Ano? Ang taas niyang tumalon. Hindi ko inaasahan na magagawa niyang tumalon ng ganyan kataas. Patay na. Siguradong supalpal na ang aabutin ko nito. Yan ang gulat na sabi ni Sanji. Habang si Hanamichi naman ay nakatitig lamang sa kanya ng masama. Hindi ka uubra sa akin. Sinumpang unggoy. Dahil sa pagkakataon na to, sinisigurado ko sa'yo na babawian kita. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sabay supalpal ng sobrang lakas sa bolang hawak ni Sanji na ikinatuwa talaga ng buong tropa ni Hanamichi. Ayun nabawian niya na itong si Sanji. Asa na ngayon ang angas mo, Sanji? Ngayon na nagawa kang supalpalan ng aming tropa. Siguro naman matatauhan ka na. At ikaw, Hanamichi, ang usay mo talaga. Sige, magpakitang gilas ka lang sa mga malalaro ng Kuzo para naman malaman nila kung sino ba talaga ang hari sa loob ng basket. Yan ang sigaw ng mga tropa ni Hanamichi. Habang ang buong manonood ay hindi pa din makapaniwala sa ginawang supalpal ni Hanamichi kay Sanji. Ano? Nagawang supalpalin na may pulang buhok na yan ang Sanji natin? Imposible ito. O baka naman, nakachamba lang siya dito. Oo nga. At hindi talaga ako mapaniwala na magagawa niya supalpalin si Sanji sa ilalim ng basket. Dahil yung sentro nga nila na si Akagi ay hindi magawang pigilan si Sanji. Tapos itong may pulang buhok, parang napakadali lang sa kanya na supalpalin si Sanji. Nakamanga talaga siya. Yan ang usapan ng mga manonood. Ano? Nagawa na may pulang buhok na yan na masupalpal si Sanji sa ilalim ng basket? Nakakatakot talaga ang lalaking ito. At hindi dapat namin siya baliwalain. Dahil isa siya sa mga mapanganib na kalaban dito sa International League. Kaya naman, kailangan makaisip na agad ako ng plano para pigilan ang lalaking ito sa ilalim ng basket. Yan ang sabi ni Coach Roshi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, nakuha na ni Fujima ang bolang nasupalpal ni Hanamichi mula kay Sanji at idinidribble niya na ito papunta sa kanilang basket. Habang si Hanamichi naman ay imbis na tumakbo papunta sa kanilang basket, nilapitan niya muna si Sanji at tinitigan ito ng matalim. Hoy lalaking sinauna, huwag mo akong mamaliitin. At isa pa, wala akong pake sa kung ano man ang inyong hangarin. Dahil nandito kami para balin ang inyong mga hangarin sa buhay. Kaya naman Sanji, sa susunod na maliitin mo pa ako, sinisigurado ko sa'yo na wala ka nang maihaharap na muka sa mga tagahangan ninyo. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, si Fujima ay patuloy lang sa pagdribble ng bola papunta sa kanilang basket at naghahanap na ito ng pagkakataon para makapuntos. Fujima, paikutin mo ang bola sa iyong mga kakampi para magkaroon tayo ng isang magandang pagkakataon upang makapuntos. Huwag mong patagalin ang bola sa iyo para hindi na sila makapwesto pa ng maganda. Yan ang sabi ni Coach Ansai. Habang si Fujima naman ay patuloy lang sa paghahanap ng pagkakataon para sa ball rotation. Kailangan kong huminahon at humanap ng isang magandang pagkakataon para makapuntos ang aking mga kasama. Pero sino kaya ang aking maaaring pasahan? Halos lahat sila ay mahigpit na agad ang mga bantay. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili nang biglang nag-cut si Rukawa. Fujima, ipasa mo sa akin ang bola dali habang maganda pa ang aking posisyon para sa pagpuntos. Yan ang sigaw ni Rukawa. Habang si Fujima naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Rukawa. Subalit, laking gulat ni Rukawa. Kahit pa si Fujima dahil biglang sumulpot si Ken sa direksyon ng bola. Huli ka! Masyadong halata ang inyong galaw. Yan ang sigaw ni Ken. Sabay steal sa bola at i-dribble na ito papunta sa kanilang basket. Nice one, Ken! Nagawa mong pigilan ang kanilang ball rotation. Mahusay ka talaga. Ngayon, tayo naman ang aatake sa kanila. Sige, Kuzo! Ipakita nyo sa kanila na hindi kayo basta-basta.
Yan ang sigaw ni Coach Roshi na talaga namang sobrang natutuwa sa ipinapakitang laro ng kanyang mga manlalaro. Habang si Rio naman ay nangunguna na sa fast break. Ken, ibato mo na palubo ang bola, dali! Ako na ang bahalang pumunto sa atin! Yan ang sigaw ni Rio. Habang si Ken naman ay mabilis na ibinato ang bola papunta kay Rio. Shouko, habulin niyo si Rio, dali! Huwag niyong hayaan na makapuntos ito sa inyo! Yan naman ang sigaw ni Ayako na naging dahilan para agad siyang habulin ni Rukawa. Subalit, dahil sa nangunguna na itong si Rio sa pagtakbo, hindi na ito kaya pang abutan ni Rukawa. Kaya naman, sa pag-angat ni Rio sa bola, pilit pa din itong pinigilan ni Rukawa. Ngunit, huli na ang lahat dahil na-release na ni Rio ang bola sa kanilang basket. At ang tanging natapik na lang ni Rukawa ay ang palad ni Rio. At ang bolang itinira ni Rio ay pumasok pa sa kanilang basket. Nang biglang pumito ang referee. Foul counted! 1 free throw! Yan ang sigaw ng referee na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Kuzo. Nice one, Rio! Ang galing mo talaga! Nakagawa ka na naman ng isang counted na tira. Ngayon, naitaas nyo na naman sa 6 na puntos ang kalamangan sa show ko. Sige, Rio! Ipasok mo na ang iyong free throw para madagdagan pa ng 1 puntos ang inyong score. Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Kuzo. Habang si Rukawa naman ay hindi pa din makapaniwala sa ginawang tira ni Rio. Grabe, final ko na siya, pero nagawa niya pa din maipasok ang kanyang tira. Nakainis, sayang ang pag-foul ko sa kanya. Nagkaroon patuloy siya ng 1 free throw. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Nang bigla siyang nilapitan ni Rio sabay ngumiti sa harapan nito. Nice try, Rukawa, pero sa susunod, kung sasadyain mong mang-foul, siguraduhin mo na dapat hindi papasok ang aking tira. Dahil nakakahiya sa iyong mga kasama. Yan ang sabi ni Rio. Sa kabilang banda naman, naghahanda na si Rio para tumira ng 1 free throw. At bago niya pa maitira ang kanyang free throw, bigla siyang ginulat ni Hanamichi. Hindi papasok yung tira mo, Gunggong! Yan ang sigaw ni Hanamichi na ikinagulat talaga ni Rio ng sobra. Kaya naman, naisablay nito ang kanyang free throw. Ang rebound! Kunin niyo dali! Kailangan sa atin mapunta ang bola! Yan ang sigaw ni Ayako. Sanji, gawin mo na! Gawin mo na ang trabaho mo kay Hanamichi! Huwag mo siyang ahayaan na makapasok sa ilalim ng basket! Yan naman ang sigaw ni Coach Roshi na naging dahilan upang pigilan ni Sanji itong si Hanamichi sa ilalim ng basket. At hindi nito hinayaan na makuha ni Hanamichi ang rebound. Buisit, ito na naman ang box out ng sinaunang tao na to. Kailangan ko makaisip ng plano para hindi sa kanila mapunta ang rebound. Pero ano naman kaya ang gagawin ko para mapigilan sila? Alam ko na. Alam ko na ang dapat kong gawin. Ngayon, humanda ka na mukha, Shokoy, dahil tatalunin kita. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Sabay tapak sa sapatos nitong si Sanji na ikinagulat talaga nito ng sobra. Ano? Bakit hindi ko maitaas sa paa ko? Nakakainis. Tinapakan pala ng unggoy na to. Yan ang sabi ni Sanji sa kanyang sarili. Habang si Hanamichi naman ay agad na tumalon at kinuha ang bola. At nang nakababa na si Hanamichi galing sa rebound, agad naman itong tumingin kay Sanji sabay ngumiti. Walang iya ka talaga. Ang dugas mong maglaro. Bakit mo tinapakan ang sapatos ko? Buisit ka talaga. Yan ang sabi ni Sanji. Habang si Hanamichi naman ay nakatitig lamang kay Sanji at nakangiti. Sige lang, mainis ka lang hanggat gusto mo. Pero hindi naman pandaraya ang ginawa ko. Ang tawag doon ay panggugulang. Kaya naman, wala kang dapat ireklamo sa akin. Doon ka magreklamo sa referee. Dahil hindi niya naman nakita ang ginawa ko. Yan ang sabi ni Hanamichi. Habang ang referee naman ay biglang nilapitan si Sanji. Dahil sa sobrang lakas ng boses nito kay Hanamichi. At para bang binabantaan niya na itong bida natin. Sanji, warning ka na sa akin. Hindi mo dapat taasan ng boses ang iyong kalaban. At hindi ka pwede makipag-away sa gitna ng laro. At kapag naulit pa ang ginawa mo ngayon, tatanggalin na kita sa laro. Yan ang sabi ng referee. Na ikinatuwa talaga ng buong tropa ni Hanamichi. Sige, Hanamichi, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Asarin mo pa ang iyong kalaban para mawala ang kanyang focus sa laro. Yan ang sigaw ng mga tropa ni Hanamichi. Habang si Coach Hansei naman ay biglang natawa sa ginawa ni Hanamichi. Siraulo ka talaga, Hanamichi. Nakita ko ang ginawa mo kay Sanji. Tinapakan mo ang sapatos nito kaya hindi niya nagawang makatalon at makasabay sa'yo. Pero nakakamangha ka na talaga, Sakuragi. Dahil ginagamit mo na ngayon ang iyong utak sa laro. At hindi naman isang pandaraya ang ginawa mo na yon. Ang tawag doon ay panggugulang. Isang panggugulang sa larong basketball. Yan ang sabi ni Coach Hansei sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola.
at dinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Mga kasama, sa atin ulit ang opensa. Pero sa pagkakataon na to, hindi na dapat natin nahayaan na makuha nila ang bola. Kaya naman, kailangan na natin masiguro na makakapuntos na tayo ngayon. Yan ang sigaw ni Fujima nang biglang nilapitan ni Rukawa si Fujima. Fujima, sa akin mo muna ipasa ang bola. Ako muna magdadala nito papunta sa ating basket. Sana magtiwala ka sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa. Habang si Fujima naman ay agad na ipinasa ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad naman itong binantayan ng sobrang higpit ni Rio. Hoy Rio, tayo naman ang maglalaban. Sa akin ang opensa at sa'yo naman ang depensa. Ngayon, wala nang nangangapa sa ating dalawa. At seryoso na tayo sa laban. Kaya naman, sa laban natin na to, sigurado magiging maganda na ang kalalabasan. Yan ang sabi ni Rukawa. Tama ka nga Rukawa. Ngayon, magsusubukan na tayo ng lakas. At makikita ko na din kung hanggang saan nga ba talaga ang kapasidad ng lakas mo. Kaya naman Rukawa, umatake ka na dali. Yan naman ang sabi ni Rio. Habang si Rukawa naman ay nagsimula na nga mag-dribble ng bola. At si Rio naman ay nagsimula na din magseryoso sa depensa. Tignan nyo, masyadong seryoso si Rio at Rukawa. Mukhang ayaw nila magpatalo sa isa't isa. Magandang laban to. Hindi ko to papalagpasin. Yan ang sabi ng mga manonood. At dito na nagtatapos ang Chapter 113 ng International League.